Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Welcome to my page. Paano nga ba magpakana ng dokumento sa Pilipinas? Alam mo ba na maraming na-delay ang pag-alis sa abroad or papunta ng abroad dahil mali ang proseso ng dokumento? Kung kailangan mo ng kana para sa visa, work abroad, or legal documents, this video is for you. All right. Hello again, everyone. Welcome to our channel. Kung bago ka dito, don't forget to like and subscribe para sa mga helpful guides about the documents, working abroad, living abroad, yung mga papers na kakailanganin on how to move to abroad at sa buhay OFW. All right. So let's get started. Paano nga ba magpakana ng dokumento natin? Una, ano nga ba ang kana? Ang kana ay Certificate of Authority Notarial Act. Ito ay kailangan kung magpapadala ka ng mga dokumento sa abroad, halimbawa yung diploma mo, yung transcript mo, yung birth certificate, different types of certificates like galing sa INSEADO, yung katulad sa akin yung TESOL ko, at saka EFSAT certificate ko. So pinakana ko yun para magamit dito sa Vietnam. Alright. Now, narito ang mga step by step na guide kung paano magpakana ng dokumento sa Pilipinas. Alright. Ano-ano ang dokumento na kailangan ipakana? Ito ay ang mga dokumento na binibigay or na-issue sa iyo galing sa private companies or institution. Katulad ko, ah, yung Chisel ko ay galing sa isang company na nag-sponsor sa akin that was like issued in our company pero yung testing company na yun is nasa Australia. So hindi siya sakop sa Pilipinas at hindi siya public, hindi siya galing sa government natin. So kailangan kong ipakana yon. At saka yung EFSAT certificate ko which I got it online. So pinakana ko din yon. Pero yung certificate of employment ko dahil galing ako sa DepEd which is considered as public, so hindi ko siya pinakana. Now, kung meron ka pang ibang mga certificate ka na in situ gano'n or um, mga trainings mo, mga seminars mo na kailangan mo i-attach sa applications mo, so kailangan mo po 'yun ipakana. Okay? Pero for example, sa akin yung TOR ko at saka yung diploma ko, pina-CHED ko po 'yan. So that is considered as, kana na rin kasi sila na yung proseso niyan, direct na 'yan sa apostille, yung gano'n. Pero kung nag-graduate ka sa public universities, dun ka rin ah, certified true copy ng mga papers mo or magpa-ano bago bago magpa-apostille. Kasi kailangan mo munang magpakana bago ka magpa-apostille. May video po ako niyan, ililink ko dito below. So, before magpa-apostille, 'pag may dokumento ka na galing sa private company, kailangan mo munang ipakana, 'yon. Now, katulad nito yung mga affidavits mo, mga SPA, mga contract, alright? At dumadaan ito sa Regional Trial Court para mapakana. Now, para mapakana, kailangan mo munang ipanotarize yung dokumento mo. Saan mo ipapanotarize yung dokumento mo? Pumunta ka sa abogado na malapit sa iyo na nagno-notarize. Okay? Now, after mo manotarize, dalhin mo ito sa Regional Trial Court o sa Hall of Justice nyo para mapakana. Now, kung nagpa-notarize ka ng dokumento mo ay sa Bacolod katulad ko, kailangan mo magpa-notarize sa Bacolod din, sa RTC sa Bacolod. Hindi po pwede na nagpa-notarize ka ng dokumento mo sa Iloilo tapos dadalhin mo sa RTC sa QC or sa Quezon City. Now, kailangan mo na magpa-notarize sa city mismo at magpakana dyan sa city kung saan mo pinoses yung dokumento mo. Alright? Is it clear po ba? Now, pag pumunta ka na sa Regional Trial Court o sa Hall of Justice,
pumunta ka lang magsabi ka na, "Mag-request po ako ng kana at ibigay po ninyo yung na-notarize niyo na dokumento." Okay. At magbayad ng processing fee and hintayin lang kung ma-release ito. Now normally, um yung bayad niya is nasa na 100 to 200. Sa akin, I think it was like 150 pesos per document. Depende po ito sa branch kung saan po kayo pumunta, kung magkano po yung isisingil nila sa inyo. Now, gaano ba katagal ang pag-release ng kana? It depends din po sa branch kung saan po kayo pupunta. Meron na within the day mare-release nila agad, pero yung sa akin kasi it's like 2 to 3 days at 2 to 3 working days. So kung Friday ka nagpakana, so mare-release yan with like Tuesday or Monday in the afternoon or Tuesday in the afternoon. Yun. Tapos ite-text mo sila, tatawagan mo sila kung na-release na ba yung mga yung papers na pinakana mo. Alright? Now, important reminder para hindi kayo magaya sa akin na pabalik-balik na mag-notarize at saka magpakana dahil hindi ko na-check yung tamang spelling ng pangalan at saka yung grammar yung nagta-type pa sa notarized notarization kasi dun lang ako sa labas ng ano namin ng ano ba yun, labas ng LTO, 'di ba maraming sa Bacolod diyan, if you are from Bacolod, maraming mga nagpapa-notarize diyan, maraming mga kiosko na maraming lawyers diyan. So, ah, yung katulad bago pumunta dito yung asawa ko notarize siya ng document ng affidavit of support, tapos pinakana niya yun. Kasi kailangan namin dalhin yung anak namin dito sa abroad, pero yung magta-travel siya is siya lang at saka yung, nanay ko, which is ang lola ng anak ko at saka yung asawa ko. Now, kasi nagpo-process din kami ng, tawag dito, yung papers na ah yung para sa ano, affidavit para to travel abroad para sa mga minors, yun. So, nag-process kami. Kailangan isa-isa kasi yun sa mga kailangan dokumento. So, magba-vlog po tayo diyan, alright? So, para sa clearance to travel abroad for minors, yun. Yung gustong mangyari ng asawa ko is, siya yung magsusuporta sa pag-travel ng nanay ko, which is lola ng anak ko. At saka yung anak ko. So, nalagay na grammar is like, I will support the the travel expenses of my wife, mother, and ah, Amelita, yung gano'n, yung pangalan. Tapos, hindi pala. I will support the travel of my daughter and her mother, gano'n. Kasi gusto sana is her grandmother, pero yung nalagay is mother. Amelita Limasyaco, gano'n. So, yung lumabas, si nanay yung naging asawa ng asawa ko. Kasi ma ah, my daughter and her mother, gano'n. Dapat grandmother yung nakalagay do'n. So, mali yun, huli na namin nakita nung ni-review namin, napakana na namin yung dokumento. So, kailangan po i-check yung dokumento niyo properly bago niyo po pormahan sa notarized department or sa abogado. I-check niyo muna yung grammar, i-check niyo muna yung spelling ng pangalan kasi importante po 'yan. Maliit lang na errors pero magko-cause po 'yan ng malaking delay po sa mga papers niyo. Tapos dalhin parati yung valid ID niyo as you know, always in the Philippines kailangan natin ng valid ID. Alright. Now, kung may tanong ka about sa mga document processing, mag-comment ka lang sa baba at ita-try ko na sagutin ko po 'yan lahat ayon sa aking mga kaalaman. Okay, kung nakatulong ang video na ito, please like and subscribe and share it para marami po tayong matulungan. So, see you in my next video. Bye!